Magandang araw Pilipinas, Namaskar India. Sobrang laki ngang adjustment guys na nangyari sa amin simula nang na-diagnose si Ado ng ADHD. Hindi lang sa amin mag-asawa kundi sa buong pamilya namin both sa Pilipinas at dito sa India. Marami nga ring iyakan na naganap dahil sobrang naninibago kaming lahat. Sa video na to guys, i-share ko sa inyo ang mga adjustment na ginawa namin. Hindi ko sinasabi na expert na ako dito. Ako ay nasa pa rin guys, experimental stage kung paano ko handle yung ADHD ni Ado. Bago ang lahat guys, ang ADHD nga ay hindi pala siya ganun ka, alam niyo yun, weird ganun. Kasi very common na daw pala tong disorder na to, lalo na sa US, 10% of the children there ay may ADHD. At base nga din sa research ko guys, ay ang ADHD ay madali siyang i-handle or manageable siya. Lalo na kung maaga mo naman na-diagnose yung bata. At buti nga guys ay maaga namin nalaman. Ang ADHD guys ay mahahalata mo siya. Lalo na daw pag nag-umpisa na ngang mag-aral ang mga bata. Kasi nga daw guys, ito daw ay parang ito yung nagkakos ng mga bata na hindi napapakali guys, yung hindi sila nauupo sa isang tabi, yan daw yun. At ang dahilan nga ng hindi nila pagpakali guys pala ay dahil sobrang bilis nilang matuto, ay hindi nila gusto na paulit-ulit na lang yung tinuturo sa kanila. At pag alam na nga nila yung bagay, ay naboboard na sila pagka paulit-ulit nang ipapagawa sa kanila. May mga nabasa nga ako sa comment section guys at sabi basahan ko lang daw si Ado ng libro, mga cards, ganyan ay magiging okay na daw yung problema ko. Lalo na sa speech delay niya. Pero nga guys, dahil nga may ADHD si Ado, mali pala yung ginagawa ko na ganun. Actually guys, ako ay matyagang magturo kay Ado ng alphabet, ganyan, animals, colors, at mahilig ako magbasa ng libro sa kanya. Hindi ko lang nabablog palagi. Dahil pag patulog na, hindi ko na binubuksan yung camera, kaya hindi nyo na siguro nakikita. Pero, palagi kong napapansin nga guys, na hindi siya napapakali. Once na binabasahan ko na siya ng libro bago matulog, alam niyo ba matutulog na lang, kakanta pa yan ng ABC habang nagbabasa ako. Yung para bang pinaparamdam niya sa akin na hindi siya interesado or naboboard siya sa sinasabi ko. Akala ko nga noon guys, ay normal na kulit lang ng bata, normal na bata lang na alam niyo, na ayaw makinig. Pero iba na pala. At ang isa pa nga problema namin kay Ado guys ay ang kanyang pagtipto. Actually, hindi naman to problema kasi normal lang daw. Pero, sabi nga nila, early prevention or early intervention is the key. Kasi baka makalakihan niya na ganito. At sabi nga sa amin ng mga specialist dito sa India ay kung meron daw kaming ground na ganito, kung nakatira kami sa ground, may grass, may lupa, ganyan, much better na dyan na lang siya paglakarin tuwing umaga kaysa dadali namin siya sa therapy na ganun din naman papalakarin din daw siya dun sa mga fake grass, sa mga fake na sun, ganun. So kung meron daw kaming normal ay ganun na nga lang daw yung gawin namin, which is meron nga kami dito kaya pinaglalakad namin siya. Feeling ko nga guys, pagdating dito sa pagtitiptoe ni Ado, ako ang pinakamalaking salarin kung bakit siya nagkaganyan. Dahil napaka-arte niya guys. Kaya siya hindi sanay maglakad ng nakapaa guys. Ay sinanay ko siya ng dirty, don't walk there, dirty, ganyan. Kasi nga sabi sa atin, 'di ba, ang batang nakapaa uuuri ng tiyan. Yun pala guys, mas okay lang uudin ang mga bata kaysa naman magtiptoe dahil kalaunan ang tiptoe pala guys. Kaya rin pala si Ado pag nagpupo siya nakatayo kasi ang mga batang tiptoe ay hindi marunong umupo ng nakasquat. At totoo guys, dahil pangatlong araw pa lang ni Ado na siya dito guys, naglalakad dito sa ground, ay unti-unti namin napapansin ang changes sa kanya at nakakaupo na nga siya guys ng pasquat. Kasi ngayon guys, pag naglalaro kami, nakikita ko na nag-i-squat na siya, which is dati hindi ko siya nakikitang mag-squat kasi hindi siya comfortable at nakatingkad nga din. At tengkad nga din guys, maaga namin nalaman yung sa ADHD niya, kaya nakontrol na namin yung kanyang diet. Hindi na siya guys pinagmamatamis, kahit yung mga prutas na sobrang tamis, hindi na sa kanya. Ang dede niya guys, tuwing gabi na lang at 2 scoop lang guys sa malaking bote, as in tinanggal na namin. At pinalitan na nga namin ng fresh juice, yung juice niya na pinapainom namin na nasa can, alam niyo yun, yung mayroong mga halong asukal. So lahat yan. Although pinapainom din namin si Ado ng ganito, minsan namimix pa rin namin siya dun sa mga, alam niyo, yung mga naka-tetra pack. Kaya pala guys, hindi pala pwede yun. As in, kahit anong asukal sa kanya, hindi
hindi pwede. At more on, hindi pwede sa kanya yung white bread with bread para hindi nabuboost yung kanyang hyperactiveness. At nga pala guys, pinatigil sa akin ng kanyang specialist ang pagtuturo sa kanya ng alphabet. Kasi daw, sabi nila, yung alphabet kung alam niya na, wag mo nang ituro. Kasi sa mga batang katulad ni Adu, hindi na siya magwo-work kasi alam na nila at maboboard na lang sila kung uulit-ulitin mo sa kanya. Ngayon daw pala guys, dapat ang i-include ko siya ngayon more on sa mga ginagawa ko. Dati kasi guys, pinipilit ko siyang mag-aral. Wag pala guys, wag pag may ADHD ang bata, wag niyong araw-arawin. Hindi ko sinasabing tama ako, pero napansin ko to kay Adu. Hindi ko siya masyadong pinupush mag ABCD ganyan guys, kasi alam niya na. So ngayon ini-expose ko siya sa mga ganito, yung mga gawain namin. Kaya napapansin ko talaga guys, hindi na siya yung biglang nagsasalita ng T-Rex roar, ganun kasi siya guys, T-Rex roar, or A is for apple. Bigla siyang kumakanta, yung kahit may ginagawa kami, bigla siyang kakanta ng the wheels on the bus go round and round, yung out of topic na rhymes, bigla siyang gumaganon guys. Yun pala, hindi pala maganda yung ganun, kasi ibig sabihin pala nun guys, yung focus niya wala dun sa ginagawa nyo ngayon. Ang focus niya ay nandoon sa mga na-memorize niya. Yun yung mga batang may ADHD daw. So ngayon guys, yung mga activity ni Ado na ginagawa namin are more on gumagalaw-galaw yung kamay niya, ganyan, or hinahayaan ko siyang magkalat. Kasi guys, ayoko din ng makalat. Okay lang pala yun guys, hayaan niyo yung mga bata na magkalat. Tapos ngayon guys, ang TV niya lang is 1 hour and 30 minutes every hapon, 6 p.m. Binago namin kasi yung buong routine niya. Tapos yung 1 hour and 30 minutes na yun guys, ay lang, yung movie, alambawa Disney movie, ganun, walang Miss Rachel, wag daw yun. Kahit daw Miss Rachel, wag daw yun, kasi still, it's a one-way communication. Kailangan daw niya is parallel communication, may group, may mga ganun, iba't ibang type ng communication pala guys. Kahit si Miss Rachel sa batang may ADHD or kahit kaninong bata ay hindi maganda kasi one-way communication. Although nagwo-work sa ibang bata yun, pero sa batang may ADHD ay hindi po siya advisable. Tapos eto nga guys, pinapanood ko si Ado guys kasi sobrang na-amaze ako. Dahil nga guys, wala siyang extra energy from the sweets. Wala siyang extrang hyper. Hindi siya hyper guys. Yung energy niya is enough lang para dun sa mga activity pinapagawa ko. Kaya ang tendency guys, nakaka-focus siya. Kasi first time ko siyang nakita guys ng 5 minutes. Actually guys, dati 1 minute, tatakbo na yan. Hindi mo pagsusulat yan guys. Lalo na iniwan ko siya. Susunod siya sa akin 1 minute. Ngayon guys, 10 minutes kung pinaliguan yung bata, si Api, binihisan ko ganyan. 10 minutes din siya nagsusulat dyan, nakaganon lang siya. Tapos nung napansin ko na parang binibitawan niya na yung pen, kinuha ko na yung mga cards niya para iba naman yung activity niya. And still, hindi ko siya pinilit na mag-aral. Kunyari, si Afi yung tinuturuan ko at naririnig-rinig ko nga siya na nagsasalita din siya. Yung parang ginagaya niya. Pero hindi ko siya yung todong pinipilit. Bahala ka dyan, talon-talon ka dyan, ganyan. Walang sapilitan. Kung ano nga lang guys yung ginagawa niya, hinayaan ko lang siya. Kung saan niya gustong mag-focus nung time na yun, ay hinayaan ko lang siya. Tapos nga nung napansin ko na boboard na naman siya dun sa card, ay bumaba na nga kami para magluto at hinayaan ko siyang maglaro-laro dito sa may living room namin. Hanggang sa mapagod lang siya at napapansin ko nga guys na hindi siya naghahanap ng TV. As in yung, alam mo yun, kasi usually pag nagluluto ako, naririnig niya yung background ko, nanonood siya ng TV. Ngayon guys, hindi siya nanonood ng TV guys, at hindi niya binibigay sa akin yung remote. Usually, nakikita niya yan, pagwawalaan kami niyan, bibigay niya sa amin yung remote para ilipat-lipat. Ngayon, hindi talaga guys, as in. Kasi guys, pansin ko, habang nanonood yan dati, naglalaro din niya, nagkakalat din niya ng mga ganyan-ganyan. Tapos, pag pinatay ko yung TV, magwawala siya talaga. Pero ngayon, nakinokontrol namin yung sugar niya sa pag-intake niya ng pagkain. Naku guys, sakto lang talaga yung energy niya dun sa mga ginagawa niyang kakulitan, yung panonood ng TV, yung pag-rarar. Parang hindi na ganun hindi na siya ganun
ka-active. Kaya nga guys, nung unang araw namin ginawa, nabawasan siya ng asukal. At puro gulay at wheat bread ang pinapakain namin sa kanya. Pati yung kanin, brown rice guys. Ay naku, para kaming nasasaktan kami ni Mami, yung lola ni Adi. Kaming tatlo guys ay naiiyak kasi nakita namin yung pagtulog niya guys. Pati sa pagtulog niya, ang laki ng pagbabago guys. Ngayon pagdating ng 11:30, nakakatulog siya ng kusa guys ng walang gatas. At hindi niya kailangan mag-hyperactiveness. Alam niyo 'di ba, kinento ko sa inyo, ang problema namin sa kanya pag matutulog, dun siya hyper. Ngayon guys, hindi. Dahil lang pala yun dun sa asukal na mga iniintik niya. Kasi minsan binibigyan ko candy, binibigyan ko ng Yakult, binibigyan ko ng mga chocolate biscuit, yung mga pambata guys, hindi pala pwede. Yung mga wafer, Nissin, ganun. Hindi pala pwede yun sa mga batang may hyperactiveness na. Tapos guys, from time to time guys, naghahanap siya ng kanyang Yakult, pero tinago na namin lahat ng Yakult, lahat ng Indian sweets na favorite niya, tinago na namin, wala siyang makuha. Kaya naaawa talaga kami nila Mami, pero ang ganda naman ng effect sa kanya guys. Pagdating ng 11:30 tulog siya hanggang 2:30, 3:30 ganyan, gigising yan siya. Pagkagising niya magpe-painting kami ulit, ganun. Tapos pagdating ng 6 manonood na siya ng TV. Tapos 6, 7:30, yan, kakain siya ng dinner niya. Tapos konting color kami ulit. Tapos matutulog na siya ulit guys. Yung tulog na hindi mo kailangang ihele, yung tulog as in normal na bata na hindi nakakanta ng, kasi pag matutulog siya tsaka siya kakanta ng ABC, basta ng mga rhymes, alam niyo yun, yung parang hindi siya mapakali, yung pagod na siya, hindi siya makatulog. Kaya thank God talaga na alam niyo yun, binigyan kami ni God ng courage para i-accept yung bagay na kinakatakutan namin. Natatakot kasi kami talaga dati guys na ipa-diagnose siya kasi masakit yun sa amin guys. Natatakot kaming malaman kung may something ba. Pero ngayon guys, napanatag kami kung ano yung kailangan niya, kung ano yung meron sa kanya guys. Alam na namin kung paano i-handle. At ngayon nga guys, mas ma-maximize natin yung kanyang katalinuhan guys. Kasi sayang 'di ba? Tapos alam niyo po guys, kagabi iiyak na talaga ako. Alam niyo kung bakit? Ang sinabi sa akin ni Ado, pinapakain ko siya kasi guys, tapos iniihipan ko. Tapos ang tagal ko na siguro iniihipan, nakatingin siya. Tapos biglang sinabi niya sa akin, "It's not hot, mama." Sabi niya talaga guys. Tapos yung pinaulit ko, ayaw na ulitin. Tapos nung next day guys, sabi niya sa akin, kasi yung Yakult nga, yung sa rep, no, yung sa rep, hindi ko kasi na-videoan guys, pinatay ko yung camera. Pagpatay ko ng camera, alam niyo sabi niya sa akin, I said, nam-nam. I said, nam-nam. Meaning, kala niya, pinagdadamutan ko siya sa Yakult at hindi ko naiintindihan na nangihingi siya ng nam-nam niya, ng pagkain niya. Sabi niya sa akin, I said, nam-nam daw, guys. I cannot wait na magsalita na si Ado.